wala namang way para magbantay sa loob ng ICU. So, on that very first night that she was transferred to St. Luke's, we left her. Naiwan namin siya. Nagdadasal kami ni Ren. Sabi namin, Lord, huwag mo naman siyang kunin. Actually, Huwag mo naman po siyang kunin sa amin. Hindi naman po namin kaya. Nung time na lumuhod ako dyan sa condo, sa hallway ng condo, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Hindi na namin alam eh. Hello! Hi everyone! Of course, introduce lang po namin ulit ang aming mga sarili. Ako po si Mommy Emmy aka DJ Nicole Ayala. Ako po si Daddy Ren. Yan, ang aking pinakamamahal na asawa. So, kami po ay magbibigay ng kwento. Nayak na ako agad. It's actually something that we went through for the past month na hindi po naging madali para sa amin, but it is actually a story of God's love for us. So, hindi po ito yung usual na video na patawa or usual na unboxing or usual na travel. This is a testimony of God's love and miracle for us. So, ikukwento po namin yung nangyari sa amin for the last month. 1 month. One month ago. More than a month ago. Yes. So, April 16, nagkaroon po ng lagnat yung aming pinakamamahal na daughter na si Princess. And if you are a follower of our family, you know from the very beginning, yung character ni Princess. She's smart, she's talkative, she's energetic, bibong-bibo. April 17, binigyan na kami ng instruction ng aming mga pediatricians and friend na doctors na dapat ipa-confine na. We had her confined initially, agad, sa Binyan Doctors Hospital kasi taga Laguna po kami. Ang na-notice lang po namin kay Princess na kakaiba, she was always tulog. Sleeping, correct. Lagi siyang tulog. Yun yung na-notice namin na parang kakaiba sa kanya. Kasi nung April 16 na nagkalagnat siya, nakatulog siya sa online class niya. As in, hindi naman nangyayari yun. Kahit na inaantok siya, puyat siya, lagi naman puyat yung batang yun. It doesn't happen na makakatulugan niya yung kanyang class. And yun yung para sa amin, parang kakaiba. And right after the class, natulog siya ulit. Hindi yun natutulog. Ito yung tipo ng bata na kailangan mo munang pilitin, matulog. Hindi po naging madali kasi with the protocols of pandemic situation, correct, isa lang yung allowed to be with her. So, ako lang. And, hindi po naging madali yun kasi everything I had to do by myself. And, lahat nung nangyayari kay Princess, nakikita ko. So, ang na-realize ko lang nung after siyang namin ipa-confine nung Saturday na yun, na-realize ko lang na parang buong Sunday, hindi siya masyadong gumigising. Tulog lang siya ng tulog. And dun sa moments na nagigising siya, tulala siya, na siya, bla 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 bla, parang nagbababble siyang ganon. So sabi ko, parang may something ba to? And what's happening? Yung fever niya, hindi naman nga umabot ng 40, hindi rin siya convulsion. So, yung fever niya nasa 38.5, 38.6, yung mga ganon. Yung pediatrician recommended for her to be seen by a neuropedia. Nung sinabi niya yung neuropedia, grabe na yung nervyos ko nun. Kasi sabi ko, bakit neuropedia? Lagnat lang naman meron siya, di ba? Tapos iyak na ako, nag-iyak, sabi ko. Tapos na-realize ko, sabi ko nga kay Ren, sabi ko, parang 2 araw ko nang hindi nakakausap si Princess. Si Princess, ang daldal nun eh. Napakahirap para sa aming dalawa. Para sa akin, hindi ko siya naririnig magkwento, hindi ko naririnig yung boses niya, hindi ko naririnig yung tawa niya, hindi ko naririnig lahat na. The neuro instructed, wala naman kami, we will give our best for Princess. So, hindi na kami nag-alinlangan, go. Ipa-neuro na kung kinakailangan. And then, she had a CT scan. Hindi na nag-CT scan siya, wala siyang, yung wala siyang malay, yung nakakaawa. Nakakaawa siya talaga. Wala siyang malay. Tapos, nung after niyang na CT scan,
after a few hours, nagkaroon na kagad ng parang initial reading and tinawagan ako kagad ng neuro para sabihin na Princess has possible meningoencephalitis. Siyempre nagulat kami kasi akala namin lagnat lang, yung pala brain inflammation. And I know for a fact, dahil nga may experience ako sa sister ko na nagkaroon yan, I know that it's not an easy disease. It's not an easy sickness kasi brain yung tinamaan. And then, agad-agad tinawagan kita ng madaling araw, Daddy, no? Kasi sabi ko, may pinapabili kagad na gamot. At 1 a.m. At 1 a.m. Wala daw dun sa hospital, so kailangan maghanap. So naghanap si Ren. Tapos, sabi niya nga, ang daming angels. Yung unang angel na na-meet niya, yung pharmacist na kahit madaling araw, no? Parang ano yung Nagtawag siya sa ibang drugstore para ihanap ako ng gamot. Yeah. Which is yung Kepra. Tsaka yung acyclovir. Sabi niya, ako lang bahala makipag-usap, puntahan mo to pick up na lang. Sabi niya, I hope your daughter is okay. Alam mo yun, yung parang hindi naman nila alam yung sitwasyon, pero nandun lahat yung tao na hindi mo kilala na parang may mga wings. Yes, na Para tumutulong para to ensure. And we were right on time. The thing with encephalitis is the timing should be correct sa pagbigay ng gamot. Dapat hindi ka malilate. So, ang eksena is, naibigay ka agad yung mga gamot na yun. Pero yung neuro recommended that Princess be transferred to an ICU, to a bigger facility with an ICU na mas kompleto yung gamit. Nung sinabi yon na ICU, grabe na yung kaba namin at takot namin rin. Kasi sabi namin, bakit kailangan ma-ICU? Sorry, naiiyak kami kasi Bakit kailangan ma-ICU siya? But you know, God has ways of helping and providing. Kasi after namin malaman yun, yung mga angels around us, like yung sister-in-law ni Ren, si Ate Ming, and everybody else na kayang tumulong, nagmadali para makahanap at makalipat si Princess agad sa isang hospital. And sa panahon ng pandemic, hindi po madali makapasok sa ospital. Yung parang nung sinabi na, sige, pwede nang i-transfer siya, hinanapan siya agad ng ospital. Tapos yung St. Luke's, Erod, during that time, yung kanilang pediatric ICU, yung PICU, was available. Open siya. Merong space para kay Princess. one slot for Princess. In-ambulance siya from Binyan Doctors to St. Luke's, and yung ambulance ride na yun, I knew that was something wrong. There was something wrong already kay Princess kasi gumigising siya pero hindi na tama yung Vision niya. Hindi na tama talaga yung vision niya kasi tumatama yung parang wires nung swero and all, pero wala siyang reaction about it. Ganon. Tapos pagdating doon, dinala na kagad siya sa ICU. At ang hirap kasi nakita mo siyang hirap na hirap siyang sinisweruhan. She was very dehydrated kasi hindi pa siya kumakain. Tapos in-NGP siya nung araw from Binyan. 4 days na siyang hindi kumakain. So, they decided na i-NGP yung bata. Oo, nilagyan siya ng Yun yung masakit. NGP sa nose. Ang dami nakakabit sa kanya. Tapos hindi siya gumigising. Ano yung nakatulala? Nakatulala lang na kami. Hindi kami kilala. Sobrang sakit. Iniisip mo, grabe naman yung shield na ginawa namin yung protect. Pero bakit siya? Ang dami namin, actually napakarami naming tanong. Bakit si Princess? Bakit? Yun, and it was really painful to see her there. At ang pinakamasaklap, yung wala namang way para magbantay sa loob ng ICU. So, on that very first night that she was transferred to St. Luke's, we left her. Naiwan namin siya. Hindi ka makatulog yung anak mo, hindi pa lang kung ano itsura sa ICU.
kung gising ba, hindi mo alam kung alam mo yung iisipin mo na sana okay na yung kami yung huling tao makaramdam nito na ayaw na mag-feel like ibang magulang. Sabi nga namin, hindi namin wini-wish mangyari sa kahit sino itong nangyari sa amin kasi sobrang sakit. Sobrang hirap. Si Princess stayed in the ICU for 3 weeks siya sa 3 ICU. weeks namin hindi siya talaga nakikita. Alam niyo po Puro puro video na call. video call. Tapos hindi pa kami kilala dahil hindi nga siya nag-iis. Tapos syempre, hindi naman sasabihin sa amin talaga kung anong sitwasyon ng anak namin. Kung okay ba talaga siya, sabihin lang naman, Mami, okay lang si Princess. Kumain na po, dumumi na po. Pero hindi naman sinasabi kung nakikipag-usap kasi talagang wala. Kasi hindi siya nakikipag-usap and honestly, kapag gumigising siya, tulala lang siya eh. So, ganun siya. Ganun yung naging situation siya. Tapos, to imagine her na nasa ICU, na nakahiga, nakaratay, na ang daming tubong nakakabit. Tapos hindi lang yun, nanginginig lagi. May tremor siya eh, ng buong mula shoulders hanggang mga kamay, nanginginig lagi. Tapos every 2 hours siguro nakukulitan na nga sa amin yung mga taga-ICU, pero nagpapasalamat kami sa tiyaga nila sa amin. Alam mo yung nakiusap ka na sa mga nurse na nagbabantay sa anak namin na even hindi nagigising, ipanood niya yung YouTube namin. Yes. Lahat yun sinave namin para lang marinig lang niya kahit alam namin na Wala lang. Don't be scared dyan. If you want something, just say, Ate, I want water. Yeah. Or even, Ate, I'm so thirsty na. Yes, Ate, yes. can you call my mom? Okay, Or yes. can you call my mommy for the video call? It's okay, anytime they will call us naman, ha? Yes. Be strong, anak, ha? Be strong. Be strong. And stay healthy lang dyan sa loob, okay? Yay, Princess! Love na love ka ni Daddy. Just say, Daddy. pero lagi namin iniisip, mabait pa rin si Lord. Kasi kahit taga Laguna kami, may provision na dumating na mayroong kami natuluyan agad dito sa Quezon City. Correct. Sabi namin, minsan iisipin mo na pinadadali pa rin niya yung sa buhay namin kasi may nagbukas ng pinto para patirahin kami, ate ko. Tapos, may mga taong tumutulong para magbigay ng mga diapers. Hindi na nag-alinlangan na mag-offer ng tulong at hindi kami nahiya kasi alam namin na ang laki ng gastos namin. grabe yung pagkapit namin sa Diyos. Grabe yung pagkapit namin sa Diyos. Hindi namin siguro maitatawid yung mga Yes. minuto at yung mga araw kung hindi kami nagdadasal. Ang hirap, araw-araw, Actually, napakasakit talaga, sobra. Ngayon nga, sabi nga namin, ito yung pinaka Akala closest to God that we Yes. have ever been, 'di ba? Kasi lagi tayong araw-araw kami nagdadasal, hindi lang araw-araw, minuto, lahat ng every opportunity that we get para magdasal, nagdadasal kami kasi hinahagal namin si Princess. Sabi namin, Lord, bigyan mo naman kami ng isa pang chance para makasama siya ulit. Bigyan mo kami ng chance na maging mas mabuting magulang po sa kanya. Hindi man kami nakapagsalita sa maraming tao kahit very active kami sa social media Yes. because we know that not everyone is really concerned. Ang sabi lang namin ni Ren, the next time na magpo-post kami sa social media, it will be a story of a miracle. And God gave us a miracle. pag nalulungkot na ganito, pakikinig kami. Yes. Kasi yung mga taong nagbukas sa amin, yun yung hindi namin kilala. Correct. Yung mga, alam nyo kung paano namin itinawid yung mga minuto at yung mga araw. May mga sinend ang Diyos na mga angels and kanyang instruments to pray over us. And some of these people, hindi namin Hindi kakilala. namin sila kilala. Hindi namin sila kilala. They were just Even there willing to listen and willing to pray for Pray for us. May mga pastor, may mga pastora, may mga pare, may mga lay, mga people who are just willing to pray for us. And Sila alam yung mo, hindi namin kilala, hindi siya kilala na siya si Nicole. Kasi hindi kami kilala. Alam mo yung pakiramdam na
binuksan nila yung pintuan, pati yung buong bintana. Sobrang nakikinig sila sa amin, umiiyak kami. Here. Oo. Alam mo, ang naging kagandahan nitong nangyari, ha, kung iniisip namin niya rin, is that parang nirecall kami ng Diyos pabalik sa Kanya. Oo. Parang sabi ng Diyos, alam nyo, kayong dalawa, masyado na kayong makamundo. Or masyado na kayong busy. Actually, we attend mass Oo, naman nag-a-attend every naman kami Sunday, ng pero mass. ngayon lang namin na-feel na Kulang. kulang. Kulang Tapos, pala yung prayer ito yung time. malalim naming nararamdaman. Sabi ko, ang sarap Correct. para ng feeling na Nagdadasal ka lagi. nagdadasal ka, Na umaga. direkta sa taas. Correct. Umaga may prayer time. Tapos, kumakanta kami ng praise songs. Hindi kami ni Bren. Lalo si Ren. Ako kasi, at least, talagang yan ang kinalakihan ko. Active ako dati sa church. So, hindi bago sa akin yung singing praise songs. Hindi bago sa akin yung Bible. Medyo alam ko how to navigate through it. But si Ren talaga, sa kanya ko talaga nakita yung napakalaking difference because now he reads the Bible. He sings praise songs from the heart. At isa pa na nagtawid sa amin is yung Psalm 91. Yeah. Araw-araw po namin binabasa sa Bible yan, Psalm 91. And I hope that you also get to read that every day kasi it's a story of God's promise. Yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, na napoprotektahan niya Kapit tayo, ka lang. na kumapit ka lang, kailangan kumapit ka. And apart from that, yung Eagle's Wings, we pray that, we sing and pray that every day. Sa mga masasakit na nangyari, si Princess nag-birthday siya sa ICU. Hindi namin makakalimutan yun kasi Yung siya lang ang pumunta. ako lang yung pumunta kasi Kasi ako hindi lang naman yung, kami makakapasok. hindi rin naman kami makakapasok. So, May dala siyang lobo. meron akong May dala siyang may dala akong lobo na pang 8 years old. Nandun lang ako sa labas ng Pico Pediatric ICU, tapos nagpicture ako doon. Ang ginawa ng mga nurses ng Pico is that nag-decorate sila. Nag-decorate sila na hindi namin alam. Oo. Nalaman lang namin kasi nung nag-video call kami, nakita namin merong parang banderitas na happy birthday. You know, gumawa ng ways yung mga nurses ng ICU to make it look like it's a birthday celebration kahit na nakaratay talaga siya sa karamdaman. Yes. At ang sakit kasi nakikita ko doon, tas tumawag kami sa kanya, sabi namin, happy birthday, gising ka na please, gumising ka na princess, please, gising ka na, listen to our voice, follow our voice. Happy birthday, princess. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, princess. Thank you. Princess. Thank you for taking care of her. Thank you for setting up. Appreciate it so much. Thank you. Happy birthday, my love. Tapos meron pang nagpadala ng food para sa birthday ni Princess. Ang dami. Thank you sa Rainbow Kitchen Manila. Dami bumabate. Grabe yung flashback ng memories ng lahat ng kanyang mga birthday celebrations. It's so painful. Yun yung masakit Yung Oo, sa sobrang Facebook sakit. na Correct. babalik yung mga memories. Yes, diba Alam mo, na- hindi mo siya matingnan. Hindi mo ma-imagine that it will happen to us. Parang, bakit nangyari? All of a sudden. It was so sudden, di ba, Daddy? It was so sudden, napakabilis and napaka-unexpected. So, that was it. Naitawid naman namin yung May 1 na umiiyak kami, buong araw kami umiiyak, nanginginig, nangangatog, umiiyak. Noong May 3, nag-EEG si Princess, kinailangan siyang i-virtual EEG at mag-attach ng EEG sa kanya for 12 hours kasi ang napansin nila, meron si Princess na preferential gaze to the right. Meaning, Tumitingin na siya. nakatingin lang siya sa nakamulat na siya. kanan. Nakamulat siya pero nakatingin lang siya sa kanan at hindi daw maganda yon. So, talagang kami, grabe na yung mga takot namin kasi parang everyday, yung development, hindi development ng maganda. Yung development is regression, meaning nagre-regress, mas humihina, mas may nangyayari hindi maganda. So, pagdating ng May 4, yun nga, when we got that call, ang sinabi sa amin ng doctor was, we need to have an MRI ASAP kay Princess kasi we don't like it that she's always sleeping. And ang sinabi pala sa Pinagaang amin, niya yung word na hindi niya sinasabi na yung heart rate ng anak namin is nasa 50. oo, basta mababa Nasa 50 na lang. basta mababa na tapos ginigising si Ginigising lang, Princess. hindi daw nagigising. Hindi daw nagigising si Princess. So kami parang
to receive that call ng madaling araw na hindi nagigising ng maayos yung anak mo, ganon is, ay nako, unimaginable talaga for us. Actually, Parang sobrang yung takot namin. Parang sabi namin, nagdadasal kami ni Ren. Sabi namin, Lord, huwag mo naman siyang kunin. Actually, Huwag mo naman po siyang kunin sa amin. Hindi naman po namin kaya. Nung time na lumuhod ako dyan sa condo, sa hallway ng condo, at sabi ko, na Lord, ikaw nang bahala. Hindi na namin alam eh. Hindi na namin alam. Ikaw na lang mag-drive ng buhay na yan. Parang, sige Lord, offer ko. Kung anong dapat, i-offer ko. Pero alam niyo, takot kang bumitaw kasi anak mo yan. Pero, sabi ko talaga sa isip ko, okay, bibitaw ako para sa anak ko. Minsan nahihirapan. Hindi ko sasabi sa asawa ko, pero sabi ko, Lord, kung kinakailangan, okay. Handa na ako. Kasi di ba meron sa Bible na hinamin din, yung hinamon ni Lord namin na yung anak niya. Inisip ko, Lord, yung faith ko, ayoko mawala. Hindi ko talaga kaya. Pero, alam mo yung mga tao, palagi sasabi sa'yo, yung faith mo, dapat hindi mo wala. Nung araw na yun, nag-surrender ka. sinurrender ko sa ko, Lord. Kahit ano, sabi ko, pero kung kinakailangan, wala kang magagawa mag-asawa. Minsan sa isipin mo, sabi ko nga, nandito ang mga kapatid ko, sabi ko, bakit hindi na lang ako? Alam mo yung nagagalit mga kapatid ko, sabihin na, hindi yan ano ng faith ni God, dapat tuloy-tuloy lang tayo. Sabi ko, ano mo masasabi yung faith ko? Yung anak mo, hindi mo na alam kung mapupuhay. No. Anak, I'll give you a virtual hug. Yung isipin mo na yung hug ni Ate Angie, di ba ganyan ginagawa ko sa'yo every time we sleep na magkatabi? Yes. Isipin mo, Daddy's doing that sa'yo, okay? That's Daddy's hand. Okay. A few minutes later, less than an hour, tinawagan kami at sinabi Nung ng doktor na si Princess, hinawakan niya yung kamay ng doktor na mahigpit. Tapos parang nakatingin si Princess and it's as if she's saying that she's fine. Tapos parang sabi namin, oh my gosh, ano to? Is it milagro? Yun na. So, doon na namin na-realize na talagang community prayers are very powerful. Lahat sabay-sabay nagdadasal. And nangyari yun, araw-araw, napakarami nagdadasal para kay Princess. Iba't ibang reliyon. May Christian, may Catholic. And it's not only in Manila. Meron sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Meron sa Italy. It's worldwide. Yung magdadasal para kay Princess, nag-offer ng mass para sa kanya, nag-offer ng service para sa kanya, nag-offer ng prayer, nag-offer ng every hour para sa kanya. Ganun katindi yung mga nagdasal. Actually, yung pagising ni Princess, doon pala mag-start lalo yung takot namin. Kasi they decided na si Princess is may ituturok muna sa kanya. Nagsabi sila na meron po kasing gamot, it's called immunoglobulin. So ang cost po nito ay almost 20,000 per vial, and with the weight of Princess, they had to they had to give 16 vials of that. So kami naman, sige, dahil may provision naman, at saka may provision si Lord. Kung ano makakabuti, laban tayo. Yes, laban. Sabi ni Emmy, sabi niya, Doc, laban kami. Laban po kami. Laban kami. Sabi ni Doc, At lalaban 5 days. Oo, lalaban din kami dahil we'd also like to share with you separately that yun nga yung sinasabi ko, that the Lord has prepared us for this. Gumawa ang Lord ng way para makapag-prepare kami kasi nakakuha po kami ng insurance card which covered almost everything sa hospital. So, alam mo yun, ano yun eh, napakalaking provision ni Lord yun eh. Kasi alam niyo po ba na ang unang 3 araw namin sa ICU ay nasa 400,000 kami. Provision siya ng Diyos sa amin. Na prepare niya kami, na kumuha po kami ng ganitong klase ng insurance from AXA which will cover yung hospitalization ni Prince. Yun palang provision na yun ng Panginoon. And we'd also like to share that with you, yung provision na yan. And
you can ask us kung paano, bigla daw kami naging ahente. Hindi ganun, pero kasi provision ni Lord yun eh. Provision ni Lord yun. Kasi ang iniisip na lang namin ngayon, during the time, is making sure that Princess will recover. And Pero, then, yun. long story short, naging stable siya. Pero, sabi nga ni Ren kanina, Pero ito na yung ito dinubyo na pala yung namin. denubyo kasi lumilipad yung mata, Sabi lumilipad niya- yung kamay, lumilipad yung paa, hindi niya controlled. Kasi nga brain po yung sakit. So, Lumalabas hindi ang niya- dila ng correct, anak mo. yes, lumalabas Gumagalaw yung yung dila. kamay ng hindi niya alam. Yes, that was the time na nilabas na rin siya sa ICU Yes. kasi naging stable siya. Yes. So, naging stable siya kasi parang hindi na siya need na kabitan ng marami. Pwede na siyang ilagay sa regular room. Pero hindi naman, agitate siya that oo, time. correct. Hindi naman porke nasa regular room, sobrang okay na siya. Kasi may nakakabit pa rin oxygen, naka-NGT pa rin NGT. siya. Tapos, sobrang agitated talaga siya. Anong ibig sabihin ng agitated? Walang control Walang yung katawan. control yung katawan. Actually, until now, hindi ko pinanonood yung video. Sabi ko, Mami, wag. Sabi ko sa kanya, never na hindi matim ng tatay na makita mo yung anak niya na walang control yung katawan, na alam niyo yung nakatali yung paa ng anak ko. Nakatali yung kamay ng anak ko kasi walang control yung hampas. Kasi baka Naawa masaktan na yung ako sa sarili asawa niya. ko kasi siya lang yung nasa loob ng ospital. How about Patapot? You know Patapot? Who's Patapot? Patapot is your brother, right? Do you miss Patapot? Yes. How about Mommy? Do you miss Mommy? I'm here. Am I your mommy? Am I your mommy? Look, oh, look. Am I your mommy? Yes. I'm your mommy, right? Sabi ko kay Ren, Daddy, hindi na yata kaya ng katawan ko. Kasi ang nangyari po, when she was in the regular room, 3 days po siyang gising. 72 hours halos. Walang tumatalab na pampakalma, pampatulog. Kung man tatalab, 10 minutes lang. So naturally, bukod sa walang tulog si Princess, wala din po akong tulog. Parang humingi ako ng tulong nun sa mga doktor. Sabi ko, Dok, please pakicheck naman po siya kasi pagod na din po ako. Tsaka, hindi ko na po alam kung anong gagawin sa kanya kasi nahampas niya nga yung paa niya and all. My moment of surrender was that day in the regular room. Pumunta ako sa far end of the room. Umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, Lord, grabe ka naman sa akin. Hindi mo ako pinapakinggan. Hindi ka nakikinig sa akin. Araw-araw ako nagdadasal. Hinihingi ko si Princess, hindi ka po nakikinig sa akin. Bakit hindi mo ko pinapakinggan? Anong ginawa ko mali? Bakit ganun? So, nagpe-pray ako, nagdadasal ako, hindi ka nakikinig sa akin. Ano pang gusto mong gawin ko? Yun yung dasal ko. Ano pang gusto mo? Ano pa? Ganyan. Tapos, nung time na yun, naramdaman ko, alam mo, Daddy, my feeling really was, yung feeling na may inabot na lubid sa'yo, yung feeling na gano'n, na may feeling ako na may inabot na lubid, tapos, I just had to hold on. And that was my moment of surrender. Yung moment na sinabi ko na, sige na, Lord, Jesus, take the wheel. Ikaw na po bahala. I surrender. Hindi ko na po ito kaya mag-isa. This is not mine anymore. This should be your battleground. Ito na yun. Ikaw na, ipakita mo na sa amin kung gaano ka kagaling. Ipakita mo na sa amin kung gaano ka, how great you are, how powerful, how omnipotent, and how majestic you are. Please, Lord, show us a miracle. That was the time na nagsinorender ko na talaga. Sabi ko, I surrender. At tumapit ako sa kanya. And the next day, Princess became calm. Kalmado si Princess. And for the first time in how many days, natulog Actually, siya ng ilang oras. Binigyan niya ako ng oras ng 3 pagtulog. hours. Hindi ko Binigyan niya ako ng 3 hours. hours na tulog. At para sa akin, napaka-powerful ng 3 After oras. 3 days. And then, she started recovering. Pero Nag-start siya mag-recover si Princess. The day after, bigla sinabi niya, Mommy. see yung teeth mo, oh. Dito na nag-grow sa hospital, babe. Can I see your teeth? Can I see your teeth? Oh, shy ka pa sa teeth mo, ha?
Kitang-kita naman. Ayan o. Oh my God. Hindi tayo papatibag. At yun nga yung nangyari. God gave us a miracle. Oh. And every day, she started recovering. Every day, may bagong development sa kanya. Actually, nung isang beses, di ba nakaganon yung kamay niya, ginawa na siya ng splint ng rehab para mag-straight yung kamay kasi nagkakaroon na po siya ng blisters dito po sa palm, kakaganyan. Ganon katindi na yung blisters niya. So, they had to make a splint for her para gumanon yung kamay niya. Alam niyo po ba nagamit niya lang ng kalahating araw? Kasi she started recovering. Biglang nagiging malambot yung mga kamay niya. Yes. Biglang lahat naging okay. Tas araw-araw, may bago. When Princess started recovering, that was also the time na yung doctors, unti-unti na nilang sinasabi na, alam mo, Mami, akala namin dati talaga hindi magre-recover si Princess. Akala namin dati hindi siya magre-recover. But you know, of course, meron kami ginawa para sa sakit niya. But we do not want to attribute itong paggaling niya o yung recovery niya sa ginawa namin. We attribute it to prayer. We attribute it to God. Yes, truly, God gave us a miracle. At ang At pinakamaganda pinakita dito, talaga niya sa amin at naniniwala pala na talaga yung milagro as in pag binigay sa ni Lord. Totoo As pala. in. May milagro. There is a God. Sabi namin, Mami, kasi sabi ni Emmy, Lord, bigay mo na kahit anong mangyari, kahit pa paano bigay mo sa ko, hindi. Yes. Bigay na, Lord, bigay mo sa amin ng buong-buo yung anak namin. Actually, Dahil naniniwala ako na buong-buo mo siyang ibabalik sa amin. Look who's here. Oh, don't cry. Don't cry. We're a fighter. Okay? Actually, sorry kung ako yung iyak na iyak kasi syempre siguro ang hirap sa part ng isang tatay na ganun pala. Ako naniniwala ako na tayong mga tatay pala pag anak na pinag-uusapan, titiklop tayo. Sa lahat ng laban, nanay palang haharap. Sabi ni Emmy, hindi ko ito makakalimutan. Sabi niya, Daddy, suko na ako. Suko na talaga ako. Sabi ko, Mami, pinaka-powerful na dapat natin gamitin yung puso mo bilang nanay. Tapos the pressure is on me na everyone's telling me it's only the mother's love that can heal her, mga ganun-ganun, mga na parang sabi ko, paano, hindi ko kaya. Naniniwala ako na paghawak ng isang nanay, as in, may milagro mangyayari din. Through the warmth of a mother, the love of a mother, 'di ba? She's okay. Yes. And so now we continue to share yung story of the miracle of Princess kasi sa totoo lang ang bilis ng recovery niya. Actually, ito pa, there's a sobrang miracle na nangyari sa amin. Provision pa rin to ni Lord. Sabi ko, Mami, magkano babayaran natin sa ospital? Kasi they declared to discharge. Discharge kami bigla. Kaysa daw, ano mangyari? The PT, kasi Pwede si Princess namang kailangan tumba na mag-PT, po. Yes, PT, speech, and OT. So, OT. physical therapy, occupational therapy, and speech therapy. dito na lang daw sa bahay gawin. So, Wag na sa hospital para hindi na ma-compromise ang health. So, ibig sabihin sa madaling salita, just to tell everyone else, she really recovered. yes. Pero kailangan pa ng more enhancement. Yes, kasi siya, Kasi, of course, it's a brain brain. pa, meron pa yung brain. Minsan, may times na nakakalimutan niya pa rin. Pero hindi naman niya kami nakakalimutan, pero may mga tao siya nakakalimutan. May mga lessons siya nakakalimutan, Yes. ganun. But she remembers a lot of things. In fact, nung unang beses namin binigay sa kanya yung iPad niya, she knows the password. Yes, When we laptop. gave her laptop, she knows the password. And kahit na nung nanginginig-ginig pa yung mga kamay niya, Until now, may tremor may siya. tremors pa rin siya. May tremor siya. Kaya nang maglaro ng Roblox online with her friends. So, the neuro just passed by. And what did the neuro say? It's amazing. It is a miracle. Yay! You're a miracle, baby! I'm a miracle.
Even Patapot is a miracle. Of course, Patapot is also a miracle. God loves us very much. Why you say God loves little children? Yes, God loves little children. Like me? Yes, like And you. Patapot. Yes, that's true. It's a miracle that my family, mommy and daddy, are both together. So please, it's a miracle. Lord, please heal me so I can walk, talk again. Amen. Amen. Please Amen. heal me. In Jesus' name, you are healed. In Jesus' name, there is no more inflammation. In Jesus' mighty name, by the blood of Jesus. By the blood of Jesus, there is no more virus. By the blood of Jesus, in Jesus' mighty name, you are healed, princess. And nagpipipi siya for a few days Actually, few days lang. And then, eventually, Nakalakad. hindi lang yung bago nakalakad. Yung tinanggal din yung NGT kasi eventually, bukod sa tubig, yung ice chips, ice cream, yung mga unti-unting pinakain sa kanya, bigla natuto siyang mag-swallow. Yun lang yung parang rason para Lumabas kami. Para lumabas kami at matanggal yung NGT. So, talagang... Kailangan matuto siyang lumunok. Oo, correct. Kailangan matuto Makakain siya. Makakain para yung gamot dumaan through the mouth at hindi na kailangan through the nose na tubo yung NGT na tinatawag. Hi everybody! I'm Princess Nicola Gartitian, from Philippines. And I am Mommy Nicole Ayala. So we are still here at the hospital. Yes. It's Princess okay. got sick, Yes. but she's gonna get well, Yes. better, and she's gonna get better, and she's actually a miracle baby. Yay! Wait, did you know, guys? I'm gonna get out of the hospital tomorrow. Got Sabi- out of the hospital on May Yung Tuesday yun eh. Tuesday siya. Tuesday. Tapos sabi namin, Mami, paano na? Ang bill natin is 2.3 million. Kano babayaran natin sa insurance? Sabi ko, kasi in-expect namin ang laki. Tapos, biglang sabi ng insurance, Sir, ang isi-settle nyo lang is 39,000. Alam mo yung kulang na lang halikan mo yung lupa na Lord, Thank you. kasi alam mo yung Hinanda mo inayos pa rin mo pa rin kami. kami. Correct, Kahit alam mo, correct, sabi ko, correct. Lord, kahit ang sakit-sakit na nangyari sa amin, Inayos pinaramdam mo pa kami. rin sa amin. Sabi ko, pinaramdam mo pa rin sa amin yung Presence mahal mo. kami. Yes, yes. Kasi, Yes, hindi mo amen, alam kung saan mo amen. Praise dadamputin yung 2.3 million. Correct. Tapos, may dumating na wheelchair, may dumating na bigay ng ninong, may dumating na walker, pedia walker. Madaming At kumbaga daming parang tulong. ang daming tulong na binigay ng Diyos. Alam niyo po, ang isa rin sa mga natutunan namin, to forgive our enemies. Kasi, Pero- sabi nga sa Joshua chapter 3 verse 5, purify your heart and the Lord will perform miracles on you. And the one way of purifying is forgiving your enemies and saying sorry. Binigyan kami ng Diyos ng milagro. Gusto namin ibalik sa Kanya. And we call our miracle. Let's call Princess. Yeah. Babe! Hi, say hi to all Yun the... lang. This is our princess again. You say thank you for Say those thank you people for- who prayed say for thank you. Thank you for the people who prayed for me. And then, when I was still in the hospital, I had to pray to God, like, God, please get me out of the hospital. In 1 month, I got out. And then, my last wish was to walk. Now I can walk. And I walked here. Yeah. And all the Papamfa, please pray for a total recovery for Princess. And complete healing And for complete her. healing for Princess. Siyempre, nandun pa, ano pa lang siya nasa 19 days. Actually, this is 19 days pa lang yung recovery ni Princess. Pero, strong. She has recovered a great deal. Great. She's very strong. Mukhang hindi nga pumayat, guys. Thank you, anak. Thank you. And also, always pray to God and Jesus and Mama May. Bye. Bye, Yeah, thanks, Princess. babe. We love you. Ang ano ko lang sa mag-asawa dyan, huwag kayong bibitaw. Huwag yung yung ego nyo. Dapat Humble yourselves. yun lang, advice ko sa inyo mag-asawa. Kung sino man may mga pinagdadaanan ngayon,
kapit lang kay Lord. Yes. Alam niyo po, parang paulit-ulit niyo lang yan naririnig, pero isa puso po ninyo yung pagkapit. Yes. Kasi, tandaan po ninyo, si Lord ang may gawa ng lahat. Siya ang may likha ng lahat. So, He is great. He is majestic. Napakamakapangyarihan niya. Ang dasal naming mag-asawa, huwag sana pagdaanan ng iba pa yung pinagdaanan namin kasi Masakit. Ang Pero, kung kailangan mong pagdaanan because kailangan mo siyang pagdaanan dahil may kailangang ituro sa'yo o may kailangang baguhin sa'yo, just hold on to faith. Kasi hopefully, wala naman nag-wish sa amin na mangyari sa amin ito. Pero, nangyari sa amin to at ang kagandahan sa nangyari dito sa amin, naging closer kami to each other, naging mas matatag ang aming pamilya, at higit sa lahat and most importantly, mas matatag yung faith namin kay Lord. Pretty on the inside, see it in your own eyes. Look a little closer in the mirror tonight. Pretty's on the inside, but I can tell my own mind. Maybe if I look a little harder, I'll find. Pretty's on the inside. Pretty's on the inside. We're all here. My baby love, my baby love. Wake up from your sleep, my baby love. Lord, salamat sa bawat araw na binibigay mo sa pamilya namin, sa provision na pinakita mo, sa mga nagmamahal sa amin, Lord. Ikaw nang bahala magsukli ng pagmamahal at biyaya sa kanila. Kung sa tingin mo, Lord, na may pagkukulang pa kami, hinihingi ko po ng tawad ng lahat ng ito. Lord, I pray na total recovery for Princess. Amen. Kasi until now, syempre po, dumaraan kami sa mga PT, sa mga OT, and speech therapy niya. At Lord, naniniwala po ako sa milagro mo. Yes, Ikaw na Lord. pong bahala sa mga taong may pinagdadaanan ngayon. Yes, Lord. Huwag mo iparamdam sa kanila na mag-isa sila. Alam ko nandyan ka to protect them. Iangat mo din sila, Lord, gaya ng ginawa mo po sa amin. Yes, Lord. Kasi bilang magulang, napakahirap talaga. Nung time na nasa ospital kami, Lord, ang daming magulang na nakikita ko na nasasaktan. Gaya ng isang magulang na may leukemia, anak. Sana po, kayong bahala magbigay ng milagro para sa kanya. At sa lahat po, At sa Panginoon, na mga meron pong pinagdadaanan na matindi ngayon, whether it's sickness or kahit anong klase ng Pinagdadaanan. baggage, Lord, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Cover Amen. them with your most precious blood, Lord, so that they will be protected. Inaalay po namin ang Sa bawat magulang. yes, ang video na ito para sa lahat ng mga magulang na naghihinagpis. Itong video na ito, Panginoon, ay para po sa inyo, para po ma-share sa lahat na you are real, Yes. that there is a God, na meron kaming pwedeng hawakan at panghawakan araw-araw. Amen. We praise and glorify you, O Lord, and we thank you for blessing us with a miracle. And Yes. alam po namin na sa lahat po na nakakapanood po nito, you will also bless them with a miracle. In Amen. Jesus' mighty name, Amen. Amen. Thank you. Thank you Salamat for watching po. our video.